Sige! Buka mo bibig mo! Buka mo! Teka! Makawalan mo na ako! Ariel! Narito kami, Ariel! Hindi mo titigil! Ariel, Sasabugin narito din muna kami! mo! Ariel! Sige! Ibaba mo baril mo! Sabog ang utak mo! Huwag kang papatay ng tao, Ariel! Tayo mapapatay niyan eh! Nakita mo ang laki ng baril! Baka mapunta ka pa sa impyerno eh! Huwag na natin patayin eh! Sige! Gumalaw ka! Patayin na natin to! Patayin na natin! Hayop ka! Demonyo! Ikaw pupunta sa impyerno! Tama na! Patay mo yan eh! Ayan! Tama na! Mapupunta sa impyerno yan eh! Sumama ka sa akin. Ikaw ang managot sa ginawa ng amo. Wow! Teka! Ano ba? Magpapalit siya! Magpapalit siya! Ang lapit naman eh! Napipisa naman ako eh. 500. Hawakan dyan! Call. Sayang ang Konti. talino ni Chavez. Out na ako. Sa mga utak, tungaw lang natapos. Ngayon, tameme na sila doon sa munting lupa. Mabutin lang may koncom. Kung hindi, baka bitay ang hatol sa kanila. Aburido si Chavez, Guevara. Nasimot mo na raw lahat ng kapital niya dahil sa kapupusta dyan sa sugal niyong arnis. Napasobra tuloy pati panloloko niya sa mga aplikante ng recruitment agency niya. Bakit ako ang tatambakan ng sisi? Ang dapat nilang sisihin, yan si Lorenzo. Dahil lahat ng bata ni Chavez, pinataob niyan. Natural na pati puhunan ni Chavez, tumaob din. Si Lorenzo. Para ka palang may mina ng ginto kay Lorenzo, ha, Guevara? Flashes. Ikaw lang kasi, Beltran. Kung yung ba ginagawa mong sugal ang arnis, puputok ang pantog mo sa katatawa. Sabi mo kasi, tente mo na. E paano ngayon? Break muna. Oh, kung 5 sa kayo sa cash, tumatanggap naman ako ng cheque. Hindi. Break muna. Di pa. Sige. Pati si Lorenzo. Oh. May ipagtatapat ako sa iyo, Guevara. Tutal, pinipilit mo lang naman akong sumugal dyan sa arnis mo. Aba, Beltran, kung binabalak mong sulutin sa akin si Lorenzo, magkakapitpitan tayo ng bunay. Hindi, Guevara.
Sa bayan ng Mabolo mo nakuha si Lorenzo. Doon tiyak makakakuha rin ako. Ihanda mo ang manok mo. Sinong kukunin mo doon, si Kamagong? Boss, wala eh. Ayaw. Suplado pala yung Kamagong na yan. Akala ko ba mahusay makipag-usap yan? Mal-edukado pala eh. Eh, nung nag-usap kami doon, sumagot dili. Hindi naman ho siguro, Mr. Beltran. Dahil nga alam mo at kamamatay lang ng kanyang ama eh. Kayo man ang mamatayan. Siyempre, hindi rin kayo masaya. 100,000? Ayaw pa? Tinanggihan? Para lamang sa isang laban sa arnis kay Lorenzo. 100,000? Teka. Sino yun? Hinto mo. Superior! Magandang umaga sa inyo. Muy bien. Anong kailangan? Nag-iinsayo kami, huwag kayong istorbo. Hindi naman siguro masamang humanga. Ako si Zenon Beltran. Gusto ko lang maging kakilala at kaibigan ng mga taga-Mabolo. Lalong-lalo na ikaw. Napakahusay mo sa arnis. Ibig kitang aluking lumaro niyan sa Maynila. Si Lorenzo. Kilala niyo bang kriminal na yun? Naglalaro daw ng arnis sa Maynila yun. Si Lorenzo. Si Lorenzo ang pinakamayamang manlalaro ng arnis at walang makatalo sa kanya. At ngayoy namamarali na mula rito hanggang Maynila at wala raw sino mang mananalo. Ariel Salgado po. Hindi ako recruiter na katulad ni Chavez. Kaya lamang ako naging interesado sa lugar na ito ay dahil sa kahambugan ni Lorenzo na kriminal. Kamo, ha? Naisip ko na kung dito siya nagmula, dito rin ako makakakita ng pantapat sa kanya. Ikaw. Sa palagay niyo, Mr. Beltran, pwede na ba akong tapat kay Lorenzo? Nasa ayos mo, nasa kilos mo. Magiging dehado ka lamang dahil sa kabataan mo. Pero matinding dehado. Magugulat silang lahat. Hindi pa natatapos ang 10 pagbibilog ng buwan, Ariel. Hindi mong pagganap na naisasagawa ang paglipad tulad ng isang ibon at ang pagpapatianod sa hangin tulad ng tuyong dahon. Ikinalulungkot ko. Pero si Lorenzo ang dahilan. Kaya lamang ako nagsasanay, humawak ng arnis. Ang hangad ko ay makuha kong Kamagong. Ang misyon ko ay sugpuin ang kalupitan ni Lorenzo. At ito ng pagkakataon ko. Superior. Mahusay magsalita ang batang ito. Matatag. Ngayon pa lang, sinasabi ko na, babagsak sa'yo si Lorenzo. Nagpakabigla ka sa desisyon mo. Ninapastangan mo pati ang Kamagong. Akin yan! Kailangan ko siyang harapin. May utang siyang dapat pagbayaran. Ngayon, kung gusto mo akong tulungan, pahiram mo sa akin ng Kamagong. Ang gagawin mong pagharap kay Lorenzo, Ariel? Hindi mo pantatapos ang takdang panahon ng iyong pagsasanay. Malakas na ako! Matatag! Ano pa bang kailangan ko?
linis ng puso, talas ng isip. Kung tatag at lakas lamang ang kailangan upang maging karapat-dapat sa kamagong, kahit si Lorenzo may karapatan na. Pero hindi sapat ng tigas ng laman at lakas ng tuhod lamang, hindi. Ayokong isipin ang maaaring mangyari sa'yo sa kamay ni Lorenzo. Huwag ka na mag-isip. Di ako duwag. Lalaki ako. Hindi katulad mo. Kapag nagiging palalo na ang batang paslit, kung minsa'y hinahat. Kahit hindi niyo pagkaloob sa akin ng kamagong, haharapin ko si Lorenzo. Bahagi pa rin ng kanyang misyon ng desisyon ni Ariel. Katarungan pa rin ang kanyang hangad. Pero tama kayo. Maaaring hindi pa siya handa para sa kamagong. Kulang pa ang panahon upang dumating siya sa dulo ng kanyang misyon. Si Lorenzo, ang hangganang misyon ni Ariel, ang sinasabi niyong hindi pa siya handa at kulang sa panahon. Paano niyang tatalunin si Lorenzo? Bawat misyon ay matarik na bundok at malawak na dagat na dapat akyatin at tawirin ng alagad ng arnis. Ang oras ng labanan lamang ang sasagot sa iyong katanungan. Halika na nga. May naulo ni Lorenzo eh. Siguro naman, Manuel, mananalo si Ariel kapag nandun ka. Yun din ang sabi ni Naitay at ni Mang Sotero eh. Masyado daw agresibo yan si Ariel, kaya dapat nandun ka sa tabi niya kapag laban na niya. Umalis, hindi man lang nagpaalam sa akin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. Tila hindi na ata siya darating eh. Ha! Naku, Belen, sa ganda mong yan, hindi ka makakalimutan noon. Walang dalagitang kamukha mo sa Maynila. Bukod sa magaling ka ng gumiling, malaki pa yung bibingka mo. Mga densyo, ha? Ang ibig ko sabihin, iniluluto mong bibingka, malalaki, masarap pa. Ano ba naman itong bibig ko nagsasabi ng katotohanan? Belen, pinasasaya lamang kita. Huwag kang malulungkot. At baka itong edad kong ito paligayahin kita. Si Mang Densyo talaga. Pupunta ka ba sa Maynila? Kasi laban ni Ariel itong linggo. Yun ang balita ng mga kaibigan ni Lorenzo. Si Manuel ang magpapasya niyan. At eto nga, tila nagkakaproblema pa eh. Pero palagay ko naman, hindi niya pababayaan yung bata. Kung matuloy kayo, Mang Densyo, sasama ako, ah. Meron pa naman akong natitipon na pera dito.
akong bahala na sa pamasahe natin sa bus. Aliglado, okay yun. Belen, Ano? pakurot naman ako sa bibingka mo. Hmm. Hindi, ito. Anong desisyon mo ngayon? Pupunta ka ba ng Maynila? Maging matatanda. Yun ang pahiwatig sa akin. Sa palagay ko, kahit may sama ako ng loob kay Ariel, dapat ko lang sa isang tabi. Mga kaibigan, ilang sandali mula ngayon ay masasaksihan natin ang pinakamalaking sagupan ng taon sa larangan ng Arnis! Pinakikilala mula sa stable ni Mr. Zenon Beltran, isang bagong muka sa larangan ng Arnis, ang gwapo at batang-batang Ariel Salgado! At ang hinamon, ang kampyon ng mga kampyon, ang Arnis Master, ang wala pang talo, ang Verdugo, ang pinagmamalaki sa stable ni Mr. Guevara, ang kampyon, ang tunay na kampyon, Lorenzo Montero! Pacho Lorenzo! Ang tagahaton, Mr. Esteban Padilla! Sandali lang, sandali lang. Ano to, Guevara? Hindi ba nasa payroll mo to si Esteban? Beltran, kahapon ko pa sinisanti yan. Wala na akong pakialam sa kanya. Profesyon niya mag-referee, pues bahala siya. Sir Beltran, ang maglalaban lang nasa gitna. Doon na kayo. Salgado! Montero! Kayong dalawa ay maglalaban ng Maginoo. Ang lumabas ng ilaw at makabitaw ng arnis. Talo, walang reklamo. Ano mang sabihin ko'y pinal. Naintindihan nyo? Larga! So ayoko na natalo ko nyo. Pag natalo ka, ibibilad kitang may alkitrang sa ulo.
matupad sa takdang panahon ng pagsasanay.